Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa issue ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Lalong-lalo na yung mga kapatid natin mga OFW. Kumusta na po kayo? Stay safe and healthy lang po para sa araw-araw nating mga gawain. Stay humble and be patient kasi nasa malayo tayo. May reaksyon na naman tayo na pangyayari ukol dito sa pag-contempt ni Expedia Wilkins Villanueva doon sa Quadcom. Ito ay isang ekspedia sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sabay-sabay tayong makinig nito at pagkatapos magbigay tayo ng ating kuro-kuro o mga reaksyon. General Wilkins, eto last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that is all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun, and I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago. Sa harap ko, sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na nga kita. Yun pa ang sagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. Once again, good morning, magandang araw, good afternoon kung saan man kayo sa buong mundo. Ito, napakinggan po natin ang pahayag ni Congressman Stephen Paduano. Ito ay isang abang lingkod party list na isang congressman na taga Negros. Siya po ang nag-contempt kay General Wilkins Villanueva matapos itong mag-isa sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Pero dahil daw na malapit ang Pasko, sa pagbabalik na lang daw ng sesyon sa January 13, 2025, ito ipapatupad. Kayo mga kabayan, ano po ang iyong mga kuro-kuro dito? Lalong-lalo na ito si General Wilkins Villanueva ay naglingkod ng malinis, matapat dito sa ating bansa para sa ating bayan at para din sa mga kabataan natin na pwede pang ma-convince or malulong sa mga illegal drugs, yung tinatawag nila na pulburon. Itong si General Wilkins Villanueva, tingnan natin kung ano ang background nitong general na ito. Member pala ito ng PNA Maringal Class of 1988. Matikas pala itong si General Wilkins. Ito ay nag-aaral sa isang Katoliko na simbahan sa Mindanao noong high school. Taga Mindanao pala itong si General Wilkins Villanueva. Kaya pala matinik at
matikas po ito. Studied at UST in 2 years before joining NPNE. Nag-aaral pala ito sa UST before siya pumasok sa Philippine Military Academy. At saka nung naging membro na siya ng PME class Maringal of 1988, siya po ay na-assign as member of PC or Philippine Constabulary. Ngayon, tinatawag na itong Philippine National Police in Northern Mindanao. At pagkatapos noon, na-reassign siya sa Southern Mindanao Police Regional Office 11 in 1995. Appointed as Commanding Officer of 11th Regional Mobile Force 1st Special Action Force Company, focusing and in charge of counter-terrorism and counter-insurgency. Kaya pala parang kumukulo ang dugo nitong si Paduano. Kasi parang nagkasalamuha sila nito. Kasi nasa 11th Regional Mobile Force ito na-assign sa Special Action Force Company. So, ano bang region yung Negros Occidental? Kasi yung 11th region parang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Compostela Valley Province. Ito pala ang Region 11, also known as Davao Region. At ito namang Negros Occidental ay covered ito ng Western Visayas Region. Malayo din pala. In 2001, he was transferred to the PNP Narcotics Group and was designated as the Regional Officer of 11th Regional Narcotics Office. Noon na po siya na-assign sa Regional Narcotics Office. May experience pala ito sa drug war. Kaya pala kinuha ito ni dating Pangulong Duterte kasi matinik ito pagdating sa mga ganyang trabaho at ganyang obligasyon. Siya po ang nag-create ng Barangay Drug Clearing Program, yung tinatawag na BCDP. Ito ay isang whole nation approach. Tingnan nyo, ang daming nagawa ni General Wilkins Villanueva. Pero pagdating dyan sa Quadcom, pinakulong lang ng isang membro ng EBB. Mamaya, malaman natin kung ano yung EBB. Ano yun? RPE EBB? Sige, malalaman natin yan mamaya. Na-create din siya din yung author, also created Balay Silangan Reformation Program focusing on rehabilitation of drug surrenderies. Yung mga nakuha o yung nag-surrender doon sa tinatawag natin na tukhang, yung tukhangyo, may programa pala yon, yung tinawag natin na Balay Silangan Reformation Program, yung mga surrenderies natin. Pero kapag yung mga yung tinatawag natin na dilawan, pinklawan, ano bang tawag dyan, yung mga nasa kaliwang grupo, makakaliwang grupo, ay grabe yung tawag nila sa tukhang, parang pataya na agad. Yun ang nasa kanilang isip. Yung pinoprotektahan nito yung ating mga kabataan, yung nalulung sa droga. Mas pinoprotektahan pa nila yung mga drug lords. Ano bang pag-iisip yan, di ba? At ngayon, ito tingnan naman natin yung nagpa-contempt kay General Wilkins Villanueva. Itong si Congressman Abang Lingkod Party List Joseph Stephen Salopisa Paduano. Tingnan natin yung resume niya, yung background niya. Ito pa lang si Stephen Paduano ay may alias itong Garapali Luwalhati. Ano ba ito? Garapali o Garapali? Parang magkatunog parang Garapali. Itong si Paduano ay isang National Commander of Revolutionary Proletarian Army, Alex Bungkayaw Brigade. Kaya pala tinawag na RPE-ABB. Itong RPE-ABB, isa itong parang Sparrow unit ng NPA. Ito yung bumira pag may yung tinatawag nila noon na masa, kapag may nagsabi doon sa mga AFP or military, uniform personnel, sila po yung bumira. Itong ABB or Alex Bungkayaw Brigade. Nako, kaya pala galit na galit ito kay General Wilkins Villanueva. May story pala itong tao na ito. In December 1999, the RPE-ABB issued a statement signed by Paduano admitting involvement in assassination of former Philippine Constabulary Officer or PNP Rolando Abadilla in 1996. Sila pala yung dumali kay Rolando Abadilla. Kaya pala parang matikas tingnan itong si Paduano. Akala kung sino kapag nandyan sa Kongreso, pala nang lisik pa yung mata. Kaya pala may pinagmalaki pala ito. On July 21, 2000, Paduano was mistakenly arrested for a few hours in
Murcia Negros Occidental by military despite carrying a safe conduct pass for his involvement in peace talks between rebels and government. He was soon released upon the request of Governor Rafael Coscolia. Nako, ano bang itong pangyayari na isang dating NPA, naging congressman at ngayon parang siga doon sa kongreso. Saka noong 2007, Paduano expelled in RPA-EBB along Veronica Ing Tabara and one other member by Chairman Nilo de la Cruz for alleged abuses committed during 2007 election in Negros Island. Kaya pala ito pumasok sa politika kasi may alam na parang isang goons ito ng isang gobernador. Ito pala yung tumatago nitong tao na ito. Goons pala ito. In 2003 election, participate as Abang Lingkod, first nominee with 260,215 votes. Ganyan lang pala yung boto ng isang party list. Ang liit lang pala. Pero kapag makaasta dyan sa Senado, parang daig pa yung vice-presidente natin na milyones yung boto. Akala kung sino. On October 2022, 2013, the Supreme Court disqualified Paduano as Abang Lingkod party list dahil daw wala itong nirepresenta na sektor or komunidad. Kaya pala. Totoo naman, wala itong nirepresent na komunidad. Kasi Abang Lingkod eh. Tingnan mo yung words by words. Abang Lingkod. Nag-aabang lang at ang lilingkod, di ba? Kaya pala walang nirepresent ito na isang komunidad. Kasi Abang Lingkod eh. Pero, on May 20, 2014, the Supreme Court reversed noong speaker na si Feliciano Belmonte. Ano pala ito? Magkano kaya ang dahilan nito? Kaya pala nakabalik ito? Iwan natin kung bakit nakabalik itong si Paduano. Kasi parang nagpetisyon siya doon sa Supreme Court. Kaya siga na siga siya ngayon sa Kongreso. Di wow? Ito, magbigay tayo ng ating mga kuro-kuro, mga pagtingin natin sa issue na ito. Itong Maringal Class of 1988, Manifesto of Support for former PDEA Director General Wilkins Villanueva, parang hindi pinansin ng Quadcom. Hindi ko naman minaliit itong Class of Maringal of 1998. Hindi ko ito minaliit yung manifesto ninyo. Pero parang nangyari na ito noon yung na-contempt din si Ka Eric sa dating membro ng NPA at itong si Dr. Loren Badoy. May nag-sign din ng manifesto ng mga PMA. Pero inabot pa rin sila ng 7 days. Parang 7 days. Pero napalabas din sila. Pero ito parang hindi pinansin ng Kongreso or Quadcom. Kasi nakalagay dito na January 13 pa, 2025, ipatupad nila yung contempt ni General Wilkins Villanueva. Grabe itong Quadcom Committee. Ang lakas ng apog. Yung isang general, ipa-contempt lang ng isang dating NPA. May history ng pagsira ng ating bansa. Samantalang ito si dating General Wilkins Villanueva, ibuhis yung buhay para lang sa ating mga mamamayan. Pero ganon yung ginawa. Tayong mga mamamayan, mga Pilipino, hanggang tingin lang ba tayo? Hanggang makinig lang ba tayo sa mga balita doon sa social media, mainstream media? Hanggang doon lang ba tayo? Hindi ba tayo pwedeng makialam sa mga issue ng ating bayan? Yan ang problema natin kapag wait and see lang tayo. Ito, challenge din sa atin at lalong-lalo na challenge ito sa ating mga military personnel. Hindi ko naman kayo inuudyukan na gumawa kayo ng junta kasi masama yan sa ating bansa at saka baka ang dami pang buhay na mayari kapag may junta. Ito lang ang pakiusap namin, lalong-lalo na itong Maringal Class of 1988. Siguro may active pa sa serbisyo ngayon. Gawa kayo ng move. Dito naman yung mga Pilipino nasa likod ninyo. Lalong-lalo na ngayon na ang ating Vice President may 1 trillion budget daw para lang maalis sa posisyon. Kaya ito lang yung masasabi ko. Makialam tayo sa pangyayari ng ating bansa. Hindi naman na doon tayo punta sa labas at maghanap tayo ng away. Hindi naman. Makialam lang tayo kasi year of the social media na ngayon. Ipahayag natin yung ating damdamin doon sa social media. Kagaya itong ginawa natin ngayon. Daming makabasa at makapanood nito. 1, 2, 3, 4. Okay na yan.
at least ginawa natin yung party natin, yung buhay pa tayo dito sa mundo. Yun lang yung masasabi ko. Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat. God bless.